Yes, salamat Brother Edwin. Isang gakiang-kiang niyo. Jutay na lang matawag si Dato Piang. Pero, amo lang ning, ano Brad? Tawag sina. Dato gid, hindi material. Oh, pero dato sa spiritual. Okay, ato ni pray. Brother Edwin, no? So challenge mga young people na kung ang mga men natin nag-kumbati pa kahit ano na, may sakit sa tuhod. Okay? Alright, this time, gina-program ko pa yung next lesson natin, yung sa series natin. Natapos na tayo sa 4 churches, natapos na tayo sa 4 gospel, and God willing, meron tayong ma-learn naman na bagong topic. Pero double check ko pa para mas maganda meron tayong visual. So for now, wala muna tayong visual. Tayo. At dito tayo sa Book of Corinthians. Book of Corinthians, chapter 16. Chapter 16, please. Let's read verse 1 to 4. Verses 1 to 4. 1 Corinthians chapter 16. Chapter 16, 1 Corinthians chapter 16, verses 1, 2, and verse 3 and 4. Alright. 4 verses. Mga tatay, nandiyan na ba yung mga anak ninyo? Okay, double check ninyo mga anak ninyo. Sir, sino pa yung bike-bike dyan sa labas? Dapat kung may mga bata dyan, ipapasok na. Dapat during preaching time, wala nang bike-bike dyan sa labas. Ay delikado, papasukin dito yan. Ipalagay yung bike dyan. Ipaano yung bike. Dapat wala nang mag-bike-bike. Okay, basahin natin. Verse 1 to 4. All together, ready, go. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. And if it be met that I go also, they shall go with me. Amen. Tayo po'y mag-pray. Dear God, thank you this afternoon. Thank you, Lord, sa cool weather na hindi masyadong mainit. Salamat sa several hours, Lord, na kami nakapahinga physically. Salamat na somehow nakanap kami at ma-recharge ang aming katawan. And this afternoon, here we are para ipagpatuloy, Lord, ang Sunday worship. Because we realize that, Lord, Sunday morning is not enough. As we all know that Sunday is 24 hours. At ang aming binibigay, Panginoon, portion lang po ito ng 24 hours. Kaya sana hindi kami maging madamot sa pagbigay ng oras sa inyo. Sapagkat kayo, Lord, hindi din naging madamot sa amin. Kaya ngayong hapon po, help us, Lord, na masustain namin until matapos ang preaching, ang teaching, ang lecture. Alisin nyo sa amin ang mga antok. Bigyan nyo kami ng alertness ng aming mind, alertness ng aming puso, at alertness physically. Na Lord, aming pong ma-absorb ang pinaka-message po na gusto nyo pong ipaabot sa amin. And help us also, Father, na anumang instruction na aming matanggap ngayong hapon ay sana hindi lang kami maging mere hearer. Instead, help us, Lord, na maging doer of your word. I pray that the Holy Spirit again will enlighten us, give us spiritual insight na makita namin, Lord, ang
ang mensahe niyo po. At Panginoon, amin pong may sa buhay. Give wisdom to me as I impart, Lord, ng message na ito. And I pray na sana po maging encouragement, exhortation, ang lesson na ito para sa aming lahat. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Be seated. Giving is often viewed as financial burden. Sa mga hindi pa mature, pag nag-discuss po about giving, sometimes unpleasant ang dating sa mga Christian. Uneasy, hindi joyful. No? Kasi ang mindset ng tao, ito naman, okay? Burden naman. Ito naman, ano naman? Encourage naman tayo na magbigay. Yun sometimes ang burden o sometimes ang mindset ng tao when it comes to giving. At yan po ang mindset ng taong immature. Sapagkat ang taong mature, whatever topic sa Bible, happy ka. Whatever na lesson sa Bible, as long it is biblical, i-enjoy mo. Kasi I believe walang lesson sa Bible, walang portion sa Bible na hindi po according sa God's will. Hindi according sa plano ng Diyos. Or, I would say, mga kapatid, na ikakapahamak natin. I do believe all the things that is written in the Bible is beneficial. Now, kung sabing beneficial, it would give profit to us. Kaya, pag ang mindset mo, ang puso mo, pag ang topic ay giving, para sa iyo burden, para sa iyo hindi maganda, you better check your heart. Kung tama ba ang puso mo. Kasi pag burden ito sa iyo, mga kapatid, you will never enjoy sa Word of God. It is portrayed as faith-filled blessing. Consider how giving fuels ministries. Kasi mission offering ang tinutukoy dito sa ating binasa o yung kanilang aid nila, yung help nila sa Church of Jerusalem. If believers truly embrace biblical giving, churches would be resourced, missionaries would be mobilized, and the needy would be nourished. Yun po ang impact kapag mga kapatid, ang isang believer ay naintindihan niya at gi-embrace niya ang giving. Churches would be resourced, missionaries would be mobilized, and the needy would be nourished. Paul provides a pattern of giving that transforms our perspective. Okay? So si Paul po ang nagbigay ng pattern sa atin. At meron po siyang ginamit dito. Now let's go to fundamentals principle na ating titingnan. But before that, we're going to discuss the background of the text. Ano po yung background dito? Bakit ito nasulat ni Apostle Paul? Now, the church at Corinth was a congregation full of giftedness. Itong isa sa mga pinakamayaman na church na na-establish ni Paul during sa kanyang time is the Church of Corinth. Okay? Mayaman po ito sila, financially able itong Church of Corinth. Kasi ang Corinth, it is a city of commerce. Okay? Very strategic po itong city of Corinth. Improve po ang city nila. In fact, dyan ang marami pong mga center of commerce nila. Andyan po, wealthy po ang mga members dito, ang mga believers. However, gifted po sila, wealthy po sila, mga kapatid, but at the same time, this church of Corinth is also plagued with selfishness. Paul, after addressing doctrinal divisions, moral failures, and spiritual maturity, turns to a practical matter. So ating makita dito, gidiscuss ni Paul, although itong Church of Corinth, very wealthy church, able na church, pero may mga problem po sila. Doctrinally, problematic po ito, may mga divisions sa kanila. Meron silang sabi, ako kay Apostle Paul, ako kay Apollos. So, girebuke sila ni Apollos, ni Apostle Paul.
Okay? Kasi meron silang mga favorite na mga preacher. Sabi niya, is God divided? Sabi ni Paul sa kanila. So may mga division sila. Meron din silang moral failures. Gitroubleshoot din ni Apostle Paul. Kasi meron pong member na nagkaroon ng fornication, tapos sa kanila, wala nila gi-address. In fact, proud pa sila na merong isang member na asawa ng tatay niya, nagkaroon siya ng relasyon, stepmother niya. So, wala nila gi-address. So, naging proud pa sila. Kaya gi-address din yun ni Apostle Paul ang kanilang moral issues. Itong the Church of Corinth. And then, ano pa? Meron silang tinatawag spiritual immaturity. Oh, may mga factions, may mga divisions sa kanila. So, isa ito sa mga problematic talaga na church. Itong the Church of Corinth. And no wonder, sinulatan pa sila ni Apostle Paul, gi-follow up pa sila, kaya merong 2 Corinthians. 1 Corinthians and then 2 Corinthians. Okay, mabasa mo po dyan. And then, meron pa silang mga gift, no? Chapter 13, sabi ni Paul, kahit magaling ka magsalita, kahit fluent ka magsalita, marunong ka, may gift ka about prophesying, but without charity, sabi niya, it is useless. So, ang dami pong address dito ni Apostle Paul. And then this time, ay nag-proceed po siya sa mga practical matter. And which is giving. Which is giving. Now, dito po si Paul nag-provides po ng instruction concerning the collection for the suffering saints in Jerusalem. So ito po may problema. Kasi ang Church of Jerusalem ay nagkakaroon po sila ng struggle financially. At marami pong believers doon nagsasuffer. Possible, ang iban sa kanila wala masyadong pagkain o walang makain. Kaya dito si Paul nagsulat po sa mga Corinthians na kung pwede, magkaroon sila ng special offering intended para sa Church of Jerusalem. Ibigay nila yung collection sa Church of Jerusalem. Look at verse number 3. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. Okay, yun yung tulong nila. Yung kanilang collection, i-support nila, ibigay nila para sa Jerusalem Church. Now, igamit ni Apostle Paul na instruction, okay, doon sa churches of Galatia. Sabi dito po sa verse number 1, the churches of Galatia. The churches of Galatia ay ito po ay composed of many churches. Marami po ito na mga churches. So meron tayong the churches of Berea. Okay? So yun, meron ding churches of Galatia, the churches of Macedonia. At ang Macedonia, nabilong po doon ang Thessalonica at ang the Church of Philippi. Ito namang churches of Galatia, ito po yung nabilong ang Corinth. No? Okay. Now, this time, ating makita yung tinatawag the blueprint. The blueprint. Pag sinabing a biblical blueprint for generosity in the church. Pag magpagawa ka ng bahay, kailangan ng blueprint. Okay? Kung bahay talaga na formal, kung talagang structure, ang blueprint, yun yung guide ng isang engineer o isang foreman. Paano gagawin at paano ipatayo yung bahay. Kasi sa blueprint, nandun lahat ang listing, ang measurement, structural, kasama na ang plumbing, sa electrical, lahat-lahat. Hindi po i-approve yan sa ating city kung hindi po kumpleto. So ang gawin na lang ng isang panday ay sundin na lang. Kapag sinunod niya ang blueprint, possibly, and most likely mga kapatid, matibay po ang bahay or isang structure. Isa sa mga findings doon po sa nag-collapse na building doon sa Thailand, na found out ng mga engineer, Brad, na ang ginamit ng mga rebar substandard. Kaya gano'n na lamang. Pag collapse, halos, I don't know kung ilang story yon, more than 10 siguro. Pero makita mo halos na patag, parang ang portion doon, ang first floor, parang konti lang siguro ang hindi na totally collapse. Possible, hindi nasunod ang blueprint.
Okay? It could be gisubstandard ang mga materials or hindi nasunod yung design na nasa blueprint. Okay? Now, ganun din sa ating Christian life. Meron tayong blueprint, which is the Bible, na ating pong guide kung paano tayo mamuhay bilang Christian. And I believe, kung atin itong susundin, walang ibang makabenefit kundi tayo. Okay? Now, ito po mga kapatid, okay? Si Apostle Paul, ating pong makita dito. Okay, look at verse number 1. Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia. Sabi ni Paul sa mga Corinthians, even so do ye. Kung anong ginawa ng churches of Galatia, sana gawin din po ninyo. So possible, itong churches of Galatia, plural po yan, nagtulong din sila sa Jerusalem. Nagkaroon din sila ng collection para sa Jerusalem church na nagkakaroon ng suffering financially. So dito, gincourage siya, sana gawin din po ninyo. Kung anong ginawa ng taga-Galatia, sana ganoon din po kayo. Anong sabi ni Paul? Verse 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. Now, first of all, ang giving, okay, as a way of introduction, mga kapatid, it must be planned. Amen? Not sporadic, but systematic. Hindi yung nabigla ka, hindi yung instantaneous. Although may mga times na ganon. Pero dapat ang giving, it must be planned. Sabi ng Bible. Maganda yung nagbibigay ka na prior sa bigayan, na plano mo na. Prior sa bigayan, nandun na sa heart mo. Kasi pag naplano mo, kapatid, magaan ang pagbigay. Kasi pag biglaan, sometimes, ang puso hindi prepared eh. Pero kung nakaplano, mga kapatid, wala, madali lang. Magaan lang magbigay kung nakaplano. Kaya dapat tandaan natin, it must be planned. Ibig sabihin, systematic. Lord, pag may blessing ako, ganito, ganyan, nakasystematic na yan, nakaplano na. Ito ang aking offering, ito yung sa aking mission offering, ito yung love offering ko, ito yung aking mission offering, ito yung aking commitment sa stewardship, at ito yung aking commitment para sa aming collection, para sa aming church anniversary. So napakaganda. So pagdating sa blessing, wala na, madali na lang. Okay, kasi nakaplano na, malayo pa, nakadesignate na, nakaklasify na, nakasystematic na, mga kapatid. Pag wala tayong system, mahirap. Pag wala tayong system, magulo. Nakuha nyo? Tingnan nyo po, pag wala tayong traffic light, di ba ang mga tao, ano na lang? Magpila ka, walang pila. Mahirap. Ganon din sa ating giving, dapat it must be planned. Okay? Next, sabi ng Bible, it must be proportionate. Given according to prosperity. Look at verse number 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him. That means, ang Panginoong Diyos, wala ga-require sa atin beyond sa ating income. Kung ano yung income mo, doon ang require ni Lord na i-honor natin siya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Lord, di ko kaya. Di ko yan kaya ibigay, kaya di ko kaya, wala akong ganong amount. Bakit sabi ba ni Lord, nag-require ba ako na wala doon sa income mo? Doon naman napasok doon kung ano ang income mo. Kaya si Lord is proportionate. Kung ano ang pumasok sa iyo, doon ka din kukuha in return para sa Panginoon. Amen. Kung ang income mo 100, bakit gi-require ka ba ni Lord 1,000 ibigay mo? Hindi naman ganun. Kaya ang giving applicable whether mayaman ka o hindi. Kasi according as the Lord prospers you. Dapat maintindihan natin yan. Sabihin mo, Pastor,
mas malaki yung bigay nila kaysa akin. Of course, kay mas malaki siguro yung income nila. Pero sa harap ng Lord, ang nagbigay, kapatid, equal lang. Kasi proportionate ang Panginoon. Maliwanag? Parang ganun na, Brad, ba? Parang istorya ba na kinanto ba? Saan daw ang mas mabigat? Isang kilong pako o isang kilong bulak? Bulak, kuton ba? Kuton. Saan daw mas mabigat? Isang kilo na lansang, isang kilo na, ano bang kuton sa Ilonggo? Gapas? Algodon? The first time ko, Ma'am Joy, nakabati, sila ba? Sa Bisaya daw, gapas na ba? Gapas, kuton ba? Kuton. Saan daw ang mas mabigat? Na kung hindi ka mag-analyze, sabihin mo kaagad na, siyempre, ang lansang Tama? Di na mas bugat, lansang, isa ka kilo lansang, isa ka kilo nga kuton. Siyempre, automatic agad, kaya-isip tayo lansang, sulid. Ay, siyempre, lansang. Mali. Amen? Why mo i-analyze ang question? Pareho lang yon, isang kakilo. Regardless kung isa kasako tong isa kakilo o dua kasako nga. Tama? Nakuha niyo ba? 3 kasako nga kuton. Importante isa kakilo. Wala naman nagsabi nga, sino mas damo? Ang tanong, sino ang mas mabigat? Ang tanong, ang sagot, pareho lang. Okay? So, ganun din sa Panginoon. Ang i-require niya sa atin is yung kaya natin, yung kapasidad mo. Kung anong binigay ni Lord, yun din ang ibalik mo sa Kanya. Kaya hindi mo pwede sabihin, ay pastor, wala akong mabigay kasi ang income ko ganito lang. Ang income ko, pastor, this week, 100 lang. Oh, income pa rin yun. Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya hindi ito, ang pagbigay, mga kapatid, hindi ito palakihan. Kundi ang pagbigay kung saan ka masaya at kung gaano ka kasaya magbigay. Kung gayahin mo yung sabi doon na principle ni Colgate, nagibaliktad niya, siguro kayo, ano na kayo ba sa article? Ako, maliit pa ako niya, may mga pastor na ginamit na story na binaliktad daw niya instead na ang ibigay daw niya, mga kapatid, although ito si Colgate nag-practice ng tithing, mas malaki ang binalik niya sa Panginoon, konti lang sa Kanya. Parang 70% ibigay niya kay Lord, 30% lang sa Kanya. Nakipag-bargain siya sa Panginoon, Lord, i-prosper mo lang ang aking business. Ang unang business niya, soap making. Gawa ng sabon. Yun ang una. Isabihan siya ng pastor, William, mag-faithful ka lang sa tithing mo. I-bless ka ng Panginoon. I-bless tuod siya ng Panginoong Diyos. Soap pa lang nag-start. Sabon pa lang. Hindi pa niya na-discover ang toothpaste. Mga kapatid, i-prosper ng Panginoong Diyos. Nagbalik, naka-return of investment siya. Ang kapital niya, nagbalik. Until such time, ang kapital niya, nadobli pa. Nadobli. Nakipag-bargain siya sa Panginoon. Lord, kung i-bless mo ako sa 10%, i-challenge kita. Baliktadin ko, Lord. Mas malaki sa iyo, kunti ang sa akin. Gibaliktad niya, kapatid. Una, gigawa niya tithes 20, 30, 40, to the point, naging 70, 30 ang sa kanya. Until such time, gibless siya ng Panginoong Diyos na discover niya ang toothpaste. From sabon, nag-level up, nagkaroon siya ng toothpaste company. Mga kapatid, nakita po natin until now, kahit anong toothpaste ngayon, ang ngalan pa rin, Colgate. Bakal ko happy nga Colgate, o happy na, Colgate pa. Kasi ang na-register sa bata, akala nila lahat na toothpaste, Colgate. Di na alam na ang daming brand sa toothpaste at isa lang doon ang Colgate. Pero ang pinakauna, Colgate, apelido po yan, ang pangalan si William. Christian po yan, mga kapatid, American. William Colgate. No. So until now, mamatay na lang tayo, ang Colgate andyan pa rin. Maraming company nag-close, pero 19th century pa, mga kapatid, 18th century pa. But until now, buhay pa rin ang Colgate. Bakit? Proven niya. I-prove niya na pag nagbigay ka sa Panginoon, hindi kuripot ang Panginoon. Marunong magbalik si Lord sa'yo. Ang gina-check lang ni Lord ang ating puso.
Hindi kung gaano kalaki binigay mo, kundi ang puso talaga ang magmatter sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Proportionate, given according to prosperity. Kung gibless ka ni Lord sa 1,000, tapos ibigay mo 10 pesos, I think parang dili siguro proportion. 1,000 tapos offering mo 10 pesos. Amen. Naka-income ka 10,000. Offering mo 100. Saan doon ang proportionate? Kapatid, hindi po masama. Yes, wala na tayong tithing ha. Take note. Kasi Old Testament yan. Yan ay command. Yan ay para sa Israel. Take note, ang tithing, aking gistadihan mga kapatid, ang tithing para lang sa mga Levites. Levites po yan. Ibigay para sa mga Levites. Tayo ngayon, di ba tayo Levites? Pangalawa, dapat, kung magbigay ka, doon talaga sa treasury house. That's why sabi ni Paul, tayo po sa ating panahon, especially Gentiles at body of Christ, tayo po ay cheerful giving. Giving from the heart. Kasi ang tithing, kapatid, that is a law. Ang batas, wala kang magawa. Happy ka man o hindi, obligado kang magbigay. Wala kang choice. Wala silang choice. Ang choice nila, pag di sila nabigay ang Israel, curse. Yun ang option. If you fail to give, kaya sabi niya, you rob me, this whole nation. You are cursed with a curse. Yun ang consequence sa Israel kapag di sila nagbigay ng kanilang tithes. Kaya obligado batas. Sa atin ngayon, di na tayo under the law. Under grace tayo. That's why we are no longer bound with that law na tithing. Tapos matakot tayo, pag di ka mag-tithes, i-curse ka. Yun man ang usually ng mga ng pastor. Tapos tayo magbigay na rin, kaya ayaw natin ng curse. So ang motivation sa atin, takot tayo i-curse. Kaya wala tayong choice, para di tayo i-curse, magbigay tayo. So walang joy. And I believe nakaranas tayo nung ganun. Kasi many times, naririnig natin sa mga pastor, redundant na, so nagda-adapt din natin. But if we study the Bible, kapatid, sabi ng Bible is grace giving. Grace giving. Amen? Alright. Now, proportionate. Ano pang sabi ng Bible? And then, look at verse number 2. Upon the first day of the week, let every one of you live by him in store as God hath prospered him. And there be no gatherings when I come. Iano nyo muna din. Bago kayo i-off nyo muna or iano nyo muna ang volume. I-reduce nyo muna ang volume para hindi Alright. Pangalawa, purposeful. O third is purposeful. Giving, number 1, it should be planned. Number 2, giving must be proportionate. Third, giving must be purposeful, directed toward God's work. Purposeful. Ang purpose para sa God's work. Take note, hindi pwedeng gamitin ang offering outside God's work. It could be addressed to the man of God, the servant, and then God's work. Related na dayon sa work. Sa simbahan. Hindi pwede ang offering, mga kapatid, gawing personal ng pastor. Ang offering gamitin, i-down og motor. Maliban lang kung namitingan sa congregation. Na pastor, nag-offering kami, intended para sa iyo. Okay yan. Pero yung offering as general offering, tapos gamitin ng pastor, which is supposed to be dapat sa, tawag doon, operation ng church, local church, ay kapatid, ibang usapan na yon. Amen? Dapat maliwanag. Yes, of course, ang offering, we know God para sa pastor po yan. Amen? Pero dapat, kapatid, hindi sa luho ng pastor. Ibang usapan na kung luho na ng pastor. Kaya may mga pastor din, Brad. I tell you, I can testify, mga kapatid, marami sa aking mga fingers, na, mga kapatid, ang buhay nila ay hindi na rin po
dapat na model na Christian life, kundi luxury na. Magbili ka ng milyon na sasakyan, 10 million. Do you think that is a need? Relo lang, milyon na relo. Nakuha niyong point ko? Ang daming need sa church, ang daming missionaries na dapat tulungan. Ilang missionary na kung anong relo, milyon gidaw? Nga naman, iba ang orasan sa milyon nga relo? Na dugay malubat. Siguro, dugay malubat. Pero pareho naman siguro Amen? Relo ko mga utod, 500 pesos lang ni. Oh. Kaya pag nakawin ito, di masakit. Pag mabili niya, bakal naman ko kisisi eh. Oh. Importante lang, may ara-urasan. Pero may mga pastor ngayon, I tell you, hindi lang si Abante. Baka Abante ka agad sa isip nyo. I tell you, I can name pastors ba kapatid na mayroong milyon ang relo. Di lang si Abante may belt na Louis Vuitton. I can name pastors, maraming sasakyan. May asawa, sasakyan. Anak, may sasakyan. Ang pastor may sasakyan. Saan galing? Girace sa church. Ang mga member, gabaktas, gabaklay, gapasulay. Pero ang pamilya sa pastor, may mga salakyan. Is that fair? Magbantay ta mga abiyan. Amen? There's nothing wrong sa giving. As long nakita natin yung pastor ay seryoso din sa kanyang pagiging pastor. Kasi baka tayo din mismo ga-spoil sa pastor. Pero kung deserve naman ang pastor, why not? Yung tama-tama lang. Amen. Purposeful giving. Ang giving may purpose, may puntahan. Ang offering dapat intended para sa kingdom's work o Lord's work, mga kapatid. Wala nang iba. Para sa family ng pastor, para sa gawain ng Diyos. Okay? Next. It is participatory. Ang giving, mga kapatid, participatory. Ibig sabihin, it is a shared responsibility among all believers. Hindi lang iilan ang magbigay. Lahat na believers, if you are believer, if you consider yourself as a believer, then all of us are mandated na dapat tayo po magbigay. Amen. Hindi pwede ito selected lang. Now, yun po yung apat as a part sa ating intro, mga kapatid. Now, what is the blueprint of biblical giving? First, let's look at the pattern of giving. The pattern of giving. Look at verse number 1. Now, concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches of Galatia. So, ang gigamit ni Paul dito na example, the churches of Galatia. So, may mga churches sa Galatia na nagbigay na po una, prior sa mga Corinthians. Kaya ginamit sila ni Paul na example. Bakit gaano ito, Sir Arlie? Bakit gawala-wala? Diyan pa tayo. Nasundan nyo? Okay. Churches of Galatia. Notice the word, even so do ye. Anong ibig sabihin ng even so do ye? Kayo din, gawin po ninyo, sabi ni Paul. Sundin nyo rin po ang ginawa ng mga Galatian churches. So dito po, may pattern tayo, mga kapatid. Now first, the command of giving. So si Paul, nag-present siya dito sa mga Corinthian believers that giving, Paul does not present giving as an option, but as an obligation for every believer.
So ang giving pala, obligation natin. Part sa atin, Christian life. Ibig sabihin, na ang giving and Christianity cannot be separated. Okay? Hindi pwedeng maging Christian na walang giving. Automatic, after tayo na-save, after tayo, kapatid, giligtas ng Panginoong Diyos, ang giving, mag-follow yan. It is a way of life ng Christian. It is natural for the Christian. Look at sa Bible, ang mga tao, after na-save, next nila ginawa, they give for the Lord. Look at Barnabas. Anong ginawa? Chapter 4 ng Acts, gibaligyan niya ang lupa, tapos, he brought it to the apostles, tapos ang apostles, gipanagtag sa mga tao na needy. Nakuha niyo, nakita niyo? So maraming example tayo sa Bible, mga kapatid, na yung mga tao na giver, no? Nag-follow. Even though wala sila gituruan, pero na-convict sila, nakita nila, nga need ito, ginawa po nila. Okay? So it implies, the Greek verb used implies a firm directive, showing that generosity was an expected expression of Christian faith. So ang giving pala, it is an expression of Christian faith. Hindi mo ma-prove ang Christianity mo, yung faith mo without giving. Because giving is trusting to the Lord. Giving is expression of our dependence upon the Lord. Na Lord, itong aking offering, ibalik ko ito because I know, ikaw din mag-supply sa aking kailangan. So pag hindi tayo nagbigay para sa Panginoong Diyos, hindi natin ma-prove ang ating dependence and trust sa Panginoon. Na kaya ni Lord i-provide kahit magbigay ka. Diyan tayo. Kasi ang nasa isip natin, Lord, i-keep ko muna ito. Lord, kailangan ko ito. So nawalan tayo ng kumpiyansa sa Panginoon. Na i-meet niya, i-supply niya ating kailangan kung inuna natin siya. So the command of giving, like I said, hindi po ito pawider-wider. Na ang pagbigay, mga kapatid, ay kung gusto mo lang, kung kailan ka lang, kung feel mo lang, saka ka magbigay. Hindi po yan. Hindi ganun ang Christianity. Giving is, like I said, it should be consistent. And giving should be a part of our Christian life. Diyan pa tayo? Next, not only the command of blessing, ating makita, letter B, under sa the pattern of giving, the cause of giving. The cause of giving. Look at verse number, verse 1 again. Now concerning the collection for the saints. Underline the word for the saints. Para saan ang kanilang koleksyon? For the saints. Sino yung saints? Mga patay na ba ito? Itong saints dito na sinabi ni Paul, mga patay na ito na santos? No! Mga believers sa Jerusalem, sa Church of Jerusalem na kapos kulang, nag-suffer sila financially. Kaya sabi ni Paul, mag-collect kayo ng offering, itulong natin sa mga suffering saints sa Jerusalem. Kanino ang offering? Intended para sa Jerusalem saints. So yun po ang kanilang offering. The saints in Jerusalem were in dire distress. Giving was not about accumulating wealth, but alleviating suffering. Paul wanted Corinthian believers to prioritize people over positions. Amen? Ang giving pala, mga kapatid, is not about accumulating. Yung kuha ka, tanggap ka ng tanggap. Pero ang giving pala, ang real giving is alleviating suffering. Yung gitulungan mo yung mga kasama mo, yung kapwa mo, yung fellow brethren mo, para ma-elevate yung kanilang suffering. Mais yung kanilang suffering. Okay? Matulungan yung kanilang suffering. And also, sabi ni Paul, that believers
should prioritize people over positions. Alam niyo sa giving, dito matitest kapatid kung gaano tayo ka-mature. Ang test po ng isang tao, ang kanyang maturity, ma-measure mo through giving. Ma-determine mo ang tao mature o immature, carnal or spiritual through giving. Kapag ang tao murmur about giving, that's an indication, mga kapatid, that is immature. Kapag ka ma-offend about giving, that is indication na itong taong ito is carnal. Itong taong ito is kabitos. Kung ma-offend siya about giving. Ito ang acid test, real mga kapatid, measurement. Minsan, makilatis mo ang tao, mag-manifest ang tao, ang real attitude ng tao when it comes to giving. The way he responds, the way she responds, ano ang kanyang reaction, every time there is a giving. Kung saan ang kanyang puso. The cause of giving, saan ang para-giving nila, saan ang, sino ang recipient ng kanilang giving, kanilang offering, kanilang collection? The saints. The saints, mga kapatid. Like I said, hindi pwede gamitin ang offering sa anumang bagay. Maliban lang kung may quorum. Mayroong agreement ang church, ang local body. Pastor, ang ating offering ngayon, pwede ba? May need tayo. Atin mo nang gawin ito. Kung mag-agree ang body. Pero hindi pwede, Brad, na magdesisyon na ang pastor without the knowledge sa church. When it comes, especially, mission offering. Nakuha nyo? Mission offering should be intended sa mga missionaries. Tama? That's why, dapat ang offering gamitin yan sa missionary. Pero kung may emergency, magsabi, okay, ang ating offering ngayon, isacrifice muna natin kay may project tayo, okay lang. But never ang pastor mag-decide, siya lang isa. Walang problema, love offering. Wala kayong right mag-question doon. Kay love offering yan, para yan kay Lord, para sa pastor. Pero sa ibang bagay, Brad, dapat ang pastor din transparent. Dapat ang pastor honest. Amen? Gitago namin ni Ma'am Vic ang offering envelope mura 2004. Offering envelope. Yung ginalagyan ng offering envelope doon pa sa Maranyon. Karton-karton na doon sa bahay. Sabi ko, parang fire hazard na ito. Kasi pag may kunting sunog, wala na. Pati bahay natin ito masusunog, pati bahay ni Mama. 2004, 2006, tiningnan ko. Sabi ko, wala mang nag-question mula 2004. Sabi ko, Lord, ipahakot ko na lang ito sa garbage truck namin. Salamat, so far, wala pa man nag-question sa ating offering. Amen? At wala naman siguro tayong karapatan mag-question kung nakita natin tama ang napuntahan. Amen? Nagpapakita yung heart natin, diskumpiyado. Kung i-question natin offering. Na nakita man natin saan napunta. At kung nakita mo man ang lifestyle ng pastor mo, bakit i-question mo? Kadaming kurakot sa ating bansa ngayon. Pero kung nakita natin sa church, wala mang kurakot, why not? Na magbigay tayo, why not? Maging honest tayo sa pagbigay. In fact, dapat pa tayo i-pray na maging giver pa sa Panginoong Diyos. At maging good steward tayo sa Diyos. Kasi yun ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Nalungkot ako sa ating national budget. Maraming blanco-blanco. At alam niyo po, ano ang nakuha sa ating Ang pinagtataka ko, yung ating PhilHealth. Bakit gikuha ang budget ng PhilHealth? Na in the first place, atin man yung pera. Hindi ba yung pera ng gobyerno nakuha nyo? Contribution natin yon. Tayo ang naghulog, tayo ang nagbigay. Atin yon. How come na kinuha nila tapos gilagay sa ibang lagayan? Sabi nila, gamitin daw muna kasi naka-standby may, why not gamitin natin sa iba para mag-generate daw. Nilagay sa Maharlika Fund.
Paano kung gamitin natin ngayon? Sabihin, ay wala pa, kaya wala pa nabalik. Yun ang tanong. Kapatid sa Panginoon dito, by the grace of God, walang scam dito. Amen? Hindi tayo mabudol dito. In fact, sa totoo lang mga kapatid, sa totoo lang, to be honest, pati aming commitment, dalawa ni Ma'am Vic, nung start tayo ng commitment, first fruit pa yun nung una. Until mga kapatid, until stewardship. Pag kinumpute namin yung personal namin na commitment ni Ma'am Vic, sobra na 500,000. Yung 500,000, 500 something, 90,000 na aming na-commit dito sa church. Kasama na itong dalawang TV. Kasama na yung mga commitment namin. Si Ma'am Vic, 70,000. Sabihin ko na lang ito, magtikal-tikal na ako. Pero totoo ito. Nag-commit siya 70,000, akin 60,000. 3 times yan. Mga kapatid, commitment sa stewardship natin, commitment. Itotal namin, 500,000 plus. Kung selfish lang kami mga kapatid, ginamit na namin yan pa-improve sa bahay. Marami na kami na-improve kahit aming flooring man lang. Kahit bintana man lang namin. Na-improve na siguro namin kakunti ang aming bahay. In fact, ginamit bahay yan, kay mama lang yan. Pero gusto ko man lang ma-improve kunti. Kahit makabili man ako ng kabinet. Para lang sa mga damit namin. Pero gisacrifice namin yan para sa gawain ng Diyos. I know, at the end of the day, kapatid, ang Diyos ang magbahala sa amin. Oh, totoo yan. Amen? Kasi alam natin, ang Panginoon, mga kapatid, pag inuuna natin ang Panginoon, tingnan nyo ang in return. Wala kaming pera, mga kapatid, di kami pwedeng mag-down ng sasakyan, ginamit si mama. Ugangan ko. Meron siyang 2 hektarya doon sa Dol. Ginintahan ng Dol. Nabili niya yon sa isang blaan na tao. Tapos later on, na-transfer na sa kanya ang title. So praise the Lord. Si mama ng owner, land owner, ginintahan ng Dol. Ngayon, Japanese na ang may-ari, hindi na Australian, hindi na American, Japanese na may-ari sa Dol. Bagong administration. Pag take over sa Japanese company, sabi niya, 5 years, ilansam ang lahat ng mga landowners. Gilamsam ang 5 years o 3 years. Kaya 300 plus, I think 310,000. Sabihan namin si mama, buhay pa, ma, para ma-enjoy mo yung buhay mo. Yan 300, i-down natin ang sasakyan. Para kahit makasuri-suroy ka pa, while buhay ka pa, enjoy natin, ma. O sige, gitry namin pangalan niya apply, disqualified. Kaya that time, 90 na edad niya. Si Ma'am Vic, pangalan ni Ma'am Vic, try kami sa company, sa bangko, disqualified, kaya walang trabaho. Ano malang ang trabaho? Church secretary. Ano mo church secretary? Pila sildo church secretary. Alam nga magtinikal kami doon nga may trabaho si Ma'am Vic. Nga wala man talagang trabaho. O husband mo. Anong husband mo? Pastor. O sige, pila honorarium sa pastor. O doon, gigawaan na lang. Honorarium. Tapos, gisuportahan. Yung globe, yun, nakapasa kami. O yun, nakakuha ng Montero. After 5 years, praise the Lord, na fully paid. So sabi na Ma'am Vic, para dito mag-maintenance, mag-change na unit. O yun, by the grace of God, nakakuha kami ng tira. Pero ni piso wala kami. Saan kami magkuha? Saan ako magbayad ng pang-down pa lang? Offering pa lang nga rin, wala na. Kaya wag kayo masabi, si pastor, kwartahan ba si pastor, lantawa sa lakyan ni pastor nami, hining-hining. Anong hining-hining? Hindi na akon. Saan ako magkuha ng pang-down? Saan ako mag-monthly? Wala akong trabaho, walang trabaho si Ma'am Vic. Salamat kay Ugangan. Siguro nakita ni Lord din ang aming sacrifice para sa church. So sabi ng Diyos, it's time naman. O sige, pasakayin ni kita ng sasakyan. Nag-sacrifice ka man, it's time naman. Bibigyan kita. Kaya nung una, gamotor-motor lang kamo ni misis mo. Gakurog-kurog na ang kamay ni Ma'am Vic, kaya gamotor kami, gapayong siya. Pag maghangin, amo na. Pag abot ng bahay, magluto, magkilis, tepas mo, gawa sa iya kamot. Dugangan pa sa organ. Nakita ni Lord, sabi niya, hindi na magpayong, ako na magbutang atop. Salamat sa Panginoon. Amen? Maghintay lang tayo sa proper time. Nag-pray kami, Lord. Maulanan kami, mainitan, ka-visitation Saturday. Several times na ulanan kami, nag-visit.
Ang aking motor, 50cc, 50cc, mini big bike, may tangke, tapos ganon, ibigay ni Pastor John sa akin, pag take over ko, tapos ang upuan niya, mas mataas dito, tapos ako, lubong, tapos upuan niya dito, gatuwan si Mambik, kaya takilid na lang, ganon. Ang makina, 50cc, Suzuki, vintage, imagine mo na. Nag-pray kami, salamat sa Panginoong Diyos, sabi ni Pastor John, Brad, meron dito, Brad, 4 wheels. Grabe ko, 4 wheels? Oo, Volkswagen. Volkswagen. Oh. Gibili namin mga kapatid, 16,000. Oh, yun, first time. Happy na kami ni Ma'am Vic. At least, di na kami maulanan. Oh. Pero pag mag-ulan po mga kapatid, isarado naman bintana. Kaya ang bintana, amo man na. Siradoho na mo, wow, ginapamalas naman kami. Amulan din nagaulan, ginapamalas ka. Kaya nga man, wala aircon, di siradohon mo ang iyang bintana. Ang bintana yung mga kapatid, ano man ang itong bintana sa Volkswagen to? Ang ginabalhas kami, grabe yung ulan, pero grabe po ng balhas. Oh. Pero tiyaga lang mga kapatid. Abot Lixibo, abot Jinsan. Oh. Tiyaga lang. I-appreciate lang natin ang blessing ng Panginoon. Gusto ng Panginoon Church na i-prioritize natin ang people over position. Na sana hindi tayo maging greed or greedy. Who is our example? The Good Samaritan. Amen? The Good Samaritan, like the Good Samaritan, true love is measured not by what we say, but what we sacrifice. What a blessing, no? Example ng Samaritan, sino man yung iyang kanyang tutulungan. In the first place, di man niya kilala, di man niya relative. Bakit siya maglaan ng oras? Pero anong ginawa niya? Nung nakita niya, nilapitan niya, gi-applyan niya ng first aid, gilagyan niya ng oil, pagkatapos gitalian niya yung sugat, hindi pa siya nakuntinto, gitalian na niya, tapos umalis siya, hindi. Nung natalian niya, na-applyan niya ng first aid, mga kapatid, gipasakay niya kanyang donkey. Pagkatapos, gidala niya sa sa pagamutan. Tapos, sinabi niya doon sa doktor o physician, okay, gamutin mo itong aking pasyente at gastusan mo siya. At anything na magastos mo para sa kanya, pagbalik ko, i-refund kita. Yun yung tunay na love. Yun yung tunay na sacrifice. Hindi siya nag-isip ng return. Ang nasa puso niya, na makatulong siya sa kanyang kapwa na dying. Amen? Yun ang tunay mga kapatid na sacrifice. Sa atin, kailangan din, sometimes, kailangan natin ng sacrifice. The pattern of giving. 2 Corinthians, many times ito gibasa, gipreach ng mga pastor. Chapter 8. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. You see? Take note, great trial of affliction, a great trial plus affliction equals joy. Nakita nyo? Ito mga Christian, brad, grabe ang trial. Hindi lang trial, sabi ng Bible, but great trial. Maybe financially trial sila. Materially, gitest sila. Wala sila. Pero tingnan nyo po, may affliction pa. But take note, kapatid, hindi naka-prevent sa kanila ang trial, hindi naka-prevent sa kanila ang affliction na hindi sila magbigay. Sa halip sabi ng Bible, but their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Hindi sila rich materially, hindi sila rich financially, but rich sila sa giving. The riches of their liberality, sabi ng Bible. Napakayaman nila sa pagbigay. To the point, mga kapatid, sabi ni Paul, hindi na sana siya
willing na tatanggap sa kanilang offering kasi naawa si Paul, kasi pigado sila, hirap sila, pero sabi nila, receive sila mismo ang nag-a-appeal kay Paul na tanggapin ang kanilang offering. Sapagkat gusto nila, kapatid, maging part sa gawain ni Apostle Paul. Grabe itong mga taong ito. Verse number 3, for to their power, yung kaya nila, I bear record with this Paul. And beyond their power, yung halos hindi nila kaya, they were willing of themselves, praying us with much entreaty. Verse number 4, sila nag-a-appeal, nag-request kay Paul, praying us with much entreaty, that we would receive the gift, na tanggapin yung kanilang kaloob, kanilang regalo, kanilang offering, that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Bakit sila nagbigay kahit mahirap? Kasi gusto po sila, mga kapatid, maka-minister sa mga saints. Amen? So ministering pala, giving is ministering. Kaya ko natandaan yung sabi po ni Pastor Aljurad, amen? Natatandaan nyo pa? Na dapat ang tunay na Christian, kahit wala, magpakanaa. Amen? Yung wala, magpakanaa, bisan wala. Hindi itong may naa, pero gapakawala. Kaya, pero gidecline. Bakit? Hindi niya priority. Kaya kung priority mo ang Panginoon, kapatid, pareho ko na. Ikaw, anak mo, mag-birthday first year. Dapat, di ba, nature natin pag first year. Kasi first year ng bata, 1 year old. Talagang birthdayhan ko ang anak ko. Di bali na second year, third year, fourth year, basta first year. Wala akong pera. Oh, anong option mo? Mag-ano ka? Hanap ka ng paraan. Amen? Kasi gusto mo. Dapat ganun din sa Panginoon. Kung gusto natin, hanap tayo ng paraan. Hindi na kontento na lang tayo, okay, wala. No. Sino pattern natin sa giving? The Samaritan. And then, itong Macedonian believers. Macedonian believers, mga kapatid. Number 2, the pattern of giving was the blueprint of biblical giving. The pattern of giving, ating na kanina, there is a command, there is a cause. Number 2, the period of giving. Chapter 16 again, verse 1. Verse number 2. Upon the first day of the week. Take note, upon the first day of the week. Now, what is the first day of the week? Di ko man maano. Tingnan nyo, ano ang first day of the week? Monday ba? Tuesday ba? Maliwanag. Sunday. So, Sunday is the biblical way na magbigay. Yun yung exact period of time na tayo po'y magbigay. Now, Pastor, hindi man ako every Sunday may income. Of course, iba-iba tayo ng ano. Kung tricycle driver ka, of course, daily ang income mo. Tama? Pero sa trabaho, private man o government, wala ba sigurong weekly? May weekly ba sa private? Wala ba siguro? Usually, ano na? Anong iba, Brad? 5:20? Ang iba, 25:15? Tama ba? Ganon. Pero ang intended, mga kapatid, sabi ng Bible, okay, the period of giving on the first day of every week. That is Sunday. Amen? So kung ga-income tayo every day, of course, no, sikapin natin every Sunday, makabigay tayo. Of course, alam natin kung quincenal yan, every 15 days, walang problema. Okay? Importante, gabigay tayo. Ang sabi ng Diyos is, on the first day of the week. Periodic. What's the period?
It is the first day of the week, Sunday. Sunday. So maliwanag sa atin, amen, na ang period of giving, walang iba, Sunday. Pero kung may blessing ka, tapos alang-alang, baka matempt ka, malayo pa ang Sunday, ibigay mo na sa Wednesday. Kaya baka, before Sunday, may emergency, maribalaso, gamiton ko muna kay, why na naabutan sa Sunday. So kung Wednesday, meron na sa Wednesday, available na sa Wednesday, pwede mo na ibigay. Hindi man siguro sabihin ni Lord, hindi pwede. Hindi ko yan tatanggapin kaya hindi Sunday. Nakuha natin? Kapatid. The regularity of giving. Paul instructs the Corinthians to give weekly. So dito, maybe, itong mga Corinthian believers, daily ang kanilang income or weekly ang kanilang income, kaya sabi ni Apostle Paul, they should give upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. Emphasizing that generosity should be intentional and habitual, not impulsive or infrequent. Amen? Ano daw dapat ang ating giving? It should be habitual. It should be intentional. Alam mo, pag nahabit mo na magbigay, magiging way of life mo, kapatid. Pag nag-fail ka, para makonsensya ka, uy Lord, parang may nakaligtaan ako. Ganun ka na, may conviction ka na. Mag-guilt ka, may guilty ka ba? Na hindi kasi naging habit mo. Pero kung ang opposite naman, naging habit mo hindi magbigay, wala na. Parang wala lang din sa iyo. Kaya gusto ni Paul na maging habit. Kaya sabi niya, every first day of the week, let every one of you lay by him. Kaya reminder sa mga nagasweldo, Brad, weekly, naga-income daily. Hello? Are you listening, Brad? Dapat di tayo mag-fail. Dapat every Sunday, mga kapatid, kung meron tayong income, huwag nating i-fail sa pagbigay para sa Panginoon. Katulad po sa mga Corinthian believers. Emphasizing that generosity should be intentional and habitual, not impulsive or infrequent. That means ang ating pagbigay, it should be regular. Hindi yung pagganagana lang, hindi yung take for granted, mga kapatid. No, it should be intentional. Next, not only the regularity of giving, that's the period, mga kapatid, of giving, but later be the rhythm of worship. The rhythm of worship. The first day of the week is, ano gani? Sunday. Sunday. Sunday was the day of resurrection. Sunday is a corporate worship. By associating giving with worship, Paul teaches that giving is not separate act, but an essential part of spiritual devotion. Okay? Ang giving pala, associated siya sa worship. Kaya hindi aksidente na sinabi ni Paul, in the first day of the week, let every one of you lay by him in store. Kasi part sa worship ang giving. Essential sa worship ang giving. Amen. Real worship includes giving. Kaya hindi tayo magtaka kung may worship, may giving, that is natural. Amen. Parang mahirap mag-amen yung iba. The widow's offering. Kita po natin yung widow. Mark chapter 12. Mark chapter 12. Verse
Verse 41. Mark 12:41. And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. So si Jesus, doon po sa temple, mayroon pong portion doon na treasury. Doon po sila nagbibigay na kuhulog ng kanilang offering. Ang sit-up nila sa offering nung una, ang mag-worship, ang siyang lalapit doon sa offering box o treasury. Kaya may mga churches talaga na mayroong tinatawag offering box. Tapos during offering, ang mga members ang maglapit dito maghulog ng offering. Actually, gusto ko yan sana kapatid. Kung meron lang tayong offering box o marunong magawa ng offering box para hindi na tayo magganito. Mag-fall in line na. Dito maghulog. Dito maghulog. Kasi biblical po yan. Na sila ang maghulog. Actually, wala ka makita sa Bible na gilibot-libot ang... Pero siyempre, wala pa man tayo. Anyway, so doon si Jesus Christ nag-observe. Lahat doon lumapit, naghulog ng kanilang offering, at sabi ng Bible, mostly ang nagbigay mayayaman. And cast money into the treasury, and many that were rich, take note, hindi lang isa, and many that were rich cast in much, nagbigay din ng marami. Verse 42. It so happened then, meron ding isang babae nagbigay. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. Okay? Now, sabi ni Jesus, mayroong isang babae, widow. Okay? At ang kanyang gi-offer, mga kapatid, 2 mites. 2 mites. Ang 2 mites, equivalent ito sa 2 cents. 2 cents. Kung naabutan nyo nung una yung 5 cents, anong pinakababa ngayon na coin? 10? Di ba meron pa yung parang 10 pesos may buho? $25 na lang? Gi-fish out na yung may parang butones? Parang meron yun nung una ba? 10 centavos. Yung may butas sa gitna. Sa elementary days ko, naabutan ko yung 5 cents na si Belchura Aquino. Yung gagiring-giring ba? I don't know kung naabutan nyo yun. Oh. Yun yung 5 cents. Yun yung pinaka-smallest sa lahat na coin, 5 cents. Pero sabi ng tatay ko, meron pa daw nung una mababa sa panahon nila. Meron pang cents na papel. Itong 2 mites, ang maabil lang niya mga kapatid, farthing. Ano ning farthing? Sabi ng verse, tingnan nyo, intindihin nyo. Ano ang kanyang ma-afford bilhin? Ang 2 mites. Ha? Sa Ilonggo ba? Ano? Ha? 2 donkeys? Kudyantis? Kudrantis? Oh, hirap na, no? She threw in 2 mites which make a farthing. Sa ibang ano ito, mga kapatid, ang farthing is equivalent sa dab. Dab ba? Ang dab, yun ang affordable na animals na i-offer nila pag magpunta sila sa temple. Sa Lampati ba, dab? Ang amount niya, 2 mites. Yan ang pinaka-lowest offering na piling bilhin ng tao. Kasi pag wala kang livestock nung una, sa labas ng temple, may mga livestock.
at mamili ka, pwede ka magbili ng donkey, pwede ka magbili ng goat, pwede ka magbili ng sheep para i-offer mo. Kasi part sa kanilang worship, yung animal sacrifice. Kasi di sila mapatawad kung walang blood. Kaya kailangan, kasama doon ang dove. At ang dove, ang pinaka-lowest na mabili mo pang offering, equivalent sa 2 mites. So ito lang yung equivalent, mga kapatid, sa gi-offer ng widow. Sabi niya, farthing. Farthing. But you know what? Anong sabi ng Bible? Para sa atin, mga kapatid, ano ba yung 2 bites? May value ba yung 2 bites? But sabi ni Lord, and He called unto Him His disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. Now take note, hindi lahat widow poor. Agree kayo? We believe may mga widow din na rich. Pero ang Bible nagsabi, aside the widow siya, poor pa. Balo, and then, pulubi or mahirap. Pero sabi ng Diyos, sa lahat na nagbigay, sabi niya, saan dito ang marami ang naibigay? Mas malaki ang naibigay. Okay? Anong sabi ng Panginoong Diyos? Oh? I say unto you, verse 43, and He called unto Him His disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast in to the treasury. Siguro napasil ang mga disciple ni Christ. Sabi niya, alam niyo po, sa lahat na nagbigay, ang pinakamaraming at pinakamalaking na ibigay, walang iba itong babaeng bao. This poor widow woman. Siguro, ang mga disciple ni Jesus Christ, tama bang narinig namin, Lord? How come na ang babae nagbigay ng marami? Compare sa mga tao, nagbigay sila marami yun. Samantala, itong babae, 2 mites lang gibigay. How come na siya ang pinakamaraming gibigay? Sinagot din niya ng Panginoon. Verse 44. For all they did cast in of their abundance. Yun ang sagot. Itong mga taong ito, itong mayayamang tao, nagbigay sila galing sa kanilang yaman, abundance. But she of her want did cast in all that she had, even all her, take note, living. Nakuha nyo? Anong kaibahan nila? Itong mga mayayaman, nagbigay dahil marami sa kanila. Nakuha nyo, Brad? Pero ang babae, yung word, Brad, na gusto nating maintindihan, even all her living. Yung word, even all her living, ibig sabihin, yung binigay niya, yun na yung lifeline niya. Yun na yung pinaka, yun na yung sana gamitin pa niya para masustain ang kanyang need. Pero dahil nakita niya na kailangan siyang magbigay, binigay niya lahat. Iba yung nagbigay ka dahil may meron ka. Iba yung nagbigay ka na walang-wala na. Nakuha niyo ang difference? Hindi masakit sa maraming tao, kay Manny Pacquiao, magbigay siya, mga kapatid, ng 1 milyon, hindi masakit, kaya yun, Brad. Meron ako nakita na vlog. Top 5 na mayayaman sa Pilipinas. Number 5, itong si may-ari ng Pacific, Cebu Pacific. I think si Go Kong Wei. May-ari ng Cebu Pacific, Brad, na ano? Meron siyang 725 billion. 625 billion pesos na asset. Net worth ba? Net worth. Pag sinabing net worth, hindi lang yan siya, Brad, pera.
kasama na yung mga properties. Lahat na ari-arian mo. Tapos, pang-apat, I think, ang Jollibee. Oh. Jollibee, ang pinaka-pang-apat na mayaman. Chinese pa rin may-ari. Oh. Nakalimutan ko yung pangatlo. Number 2, mga kapatid, si Manny Villar. Sa top 5, siya lang ang Pilipino. Na pure Pilipino. Kasi mostly mga Chinese. Yung sa top 5. Manny Villar, meron siyang 808 billion pesos. Na kanyang, mga kapatid? 808 billion. Ilan ang ating population ngayon? Obek. Ilan ang total population sa mga Pilipino? Ngayon, 100. Hindi nyo alam? As of 2025, na-register sa PSA. Ilan na tayo ating population ba sa Pilipinas? Ha? Huwag kabot 1 million? Billion. Wala, takaabot. 100 plus lang. Okay, to be exact, 127 million. Ating population ngayon, 127 Filipinos, including yung na-register lang. Hindi natin alam yung unregistered pa. Oh. Now, sa 808 billion ni Manny Villar, kahit bigyan niya kada isa 1 million Pinoy, 127 million. Oh, tagpila lang yon, 127 million. 1 million kada isa. Billion ang pira niya. 800 billion. Sinsilyo pa lang yung 127 million. Bigyan niya kada Pilipino 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Ilan pa natira sa 808 billion? Be, kayo magkwenta. Oh, sobra pa, Brad. Kaya niya bigyan tayo tag 1 million. Ganon kayaman si Manny Villar. Lahat ng mga pamilya sa kanya yan. May ibang company pa. Yung coffee, mga kapatid, sa kanya. At ang pinakamayaman, walang iba. Alam nyo na, Henry C. C Company. Alam nyo po magkano ang kanyang asset? Mga kapatid? Siya lang sa buong Pilipinas, kapatid, ang trillionaire. 1.2 trillion pesos ang kanyang asset. Magkano ang budget natin sa national budget? Ating national budget sa Pilipinas. Wala, makamuga pa gaano siguro po, panilang-nilang sa mga balita. 6.3 trillion. Sa time ni Duterte, 4.3 lang. Last year, gi-increase 5 point something. Ngayon, alam mo kapatid, 6.3. Ganon kalaki ang national budget natin. Pataas ng pataas. Pero si Henry C., siya lang the only trillionaire in the Philippines. 1.2 trillion. Kahit tagaan patatag 2 million, kaya niya. Mag-offering siya, mag-donate siya, Brad, 10 million, sinsilyo. Si Henry C., mga anak, patay naman si Henry C., mga anak na lang niya ngayon, yung may-ari ng SM, BDO, yan, sa kanila yan na company. Marami pang iba. Makakita siya 1,000, di na sa pakon. Gaupo sila, Brad, million ang gapasok na income. Ganun kayaman. Alam niyo mga kapatid, ang diferensya sa pigado kag sa may kaya-kaya? Ang tao nga may kaya, ang ordinary nga butang, di mo ma-appreciate. Pero ang pobre, Brad, makakita 100. Makakita sa dalan, tapos way kabugas, daw bulawan na, Brad. Hello, nakuha niyo? Pag ikaw, dili ka gamay, wala value sa iyo ang mga maliit, ordinary nga bagay.
Kasi para sa'yo, naranasan ko na yan nga mag-usik ko sa oras. Pero kung maranasan mo, maging mahirap. Kapatid. Kaya minsan, it's better na steady tayo ni Lord. Kaya kung dili na delikado. Hindi na tayo marunong mag-appreciate. Amen? Itong babae, gi-appreciate siya ni Lord, gi-commend siya ni Lord God, sapagkat lahat walang natira. Sabi niya, all her living, yun na yung income niya. Pwede niyang gamitin. Wala na siyang reserva, wala siyang alkansya, wala siyang savings. Yun na yun, pero gibigay niya para sa Diyos, para sa temple. Kaya gi-appreciate ng Diyos. Compare sa marami nagbigay, malaking binigay, pero kapatid, marami din yung natira sa kanila. Meaning, ang giving, ang measurement ng giving is that how much you give, but how much is left. Amen. Hindi ito paramihan ng ibigay. Ang real giving para measurement kung ilan ang natira sa iyo. Doon masusukat ang real giving. Pwede ka nabigay siguro ng 1 million, pero meron ka pang 20 million. Bali, wala. Pero pag binigay mo lahat, kapatid, doon nasusukat. Nakuha natin? We don't have much time, mga kapatid. So, dalawa lang muna ating topic. The pattern of giving. Next, the periodic of giving. The period of giving. I hope meron tayo na-learn this afternoon. Amen? Okay, God willing, ipagpatuloy natin ito next Sunday. Tayo, wala tayong oras. Panginoon, salamat po this evening. Salamat sa aming lesson. Sana, Panginoon, masaya kami na makatanggap ng mga